Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Matthew chapter 15 verses 22 hanggang 28. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito." Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Paalisin na nga po ninyo siya, napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmakaawa. "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso." "Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo," at noon di gumaling ang kanyang anak. Fully persuaded. Alam niyo po, dapat po sa buhay na ito, kung nais nating mamuhay ng may pananampalataya, dapat po ay fully persuaded tayo katulad po nitong babaeng taga Cananea. Ano po? At dito po ay hindi tayo masyadong magti-theologize, kundi i-analyze natin kung ano yung mga obstacles na pinagdaanan nitong babaeng ito bago niya tinanggap yung sagot sa kanyang panalangin. Unang-una po malinaw diyan sa verse 22 ang Panginoong Hesus po mismo. Ang sabi diyan, Jesus did not answer a word. Pansinin niyo po sa buhay na ito, ang ating Panginoong Hesus po hindi siya namumove lamang ng request. So sa atin sa panahon natin ngayon, marami tayong prayer request Kaya madali natin sabihin na, kung may request ka, lumapit ka sa Diyos. Tandaan po ninyo na ang Panginoon po ay namumove ng pananampalataya. Kaya kahit may prayer request po tayo, pero kung wala naman tayong pananampalataya, ang Panginoon nahihirapan din pong kumilos sa ating buhay. So yun po yung unang obstacle na pinagdaanan nitong babaeng ito. Hindi siya sinagot o tinugon ng Panginoong Hesus. Pangalawa, mapapansin nyo yung mga disciples, wala silang sympathy doon sa babae. Para sa akin nakakapagtaka, mga alagad sila ng Panginoong Hesus, pero nais nila na itaboy ng Panginoong Hesus itong babaeng ito. Kaya sa buhay na ito marami pong oposisyon, at minsan yung mga pagdadaanan nyo pong mga oposisyon talagang matitindi, pero dapat po ay magpatuloy tayo. At dito makikita ninyo na tao mismo yung hadlang sa problema nitong babaeng ito. Kasi alam niyo po sa buhay na ito, huwag tayong aasa na ang tao lagi tayong tutulungan. Huwag tayong magtitiwala sa lakas ng tao. At don't ever rely or be dependent to other people. Diyan minsan tayo natututo, kasi pagka marami tayong pinagkakatiwalaan, ng mga tao na maaasahan natin, hindi natin na-exercise talaga yung ating pananampalataya. At lagi niyong tatandaan, it is your faith, yung pananampalataya niyo ang nire-require ng Lord para tumanggap kayo ng sagot sa inyong panalangin. Pangatlo, ito medyo mapapaisip kayo ng konti rito, kasi kung kayo po'y theologian, magtatanong kayo. Kasi during that time, ang Panginoong Hesus po, sinabi niya, "I was sent only to the lost sheep of Israel." Sa verse 24 po yun. Kasi po, dapat maintindihan natin na bago namatay ang Panginoong Hesus, ang ministry niya ay para sa mga Israelites lamang, sa God's covenant people, at hindi pa para sa mga Gentiles. Pero nakakatuwa po na even during his earthly ministry, may mga taong Gentiles na tumanggap mula sa Panginoon dahil sa kanilang pananampalataya. Isa na po itong babaeng
Cananea at saka yung pong Roman centurion. Ano po? Kasi darating naman din po yung blessing ng gospel sa mga Gentiles. Pagkatapos po yan ang kamatayan ng Panginoong Hesus. Kaya kung maalala nyo sabi ni St. Paul, ang salvation dumating muna sa mga Jews and then to the Gentiles. Sabi sa Romans chapter 1 verse 16. Kaya pag titignan po ninyo, itong babaeng ito, it was not her season. Ano po? Hindi pa niya panahon. Ano po? Kaya siguro magtatanong yung ibang theologian dyan, o nga naman bakit nga hindi niya pa season? Pero tumanggap siya ng tugon mula sa Panginoon. Kasi ang naunawaan ko po at natutunan ko po noon nung nag-aaral ako about faith, especially back in the 80s and 90s, ang faith is always in the present. No po, at hindi siya in the future. Hope po yung para sa future. Ang faith lagi nga nag-ooperate in the present. Kung may pangako ng Diyos para sa iyo today, pwede mo yang angkinin. Ano po? Pero dito mapapansin niyo po, ang mamaing ito ay hindi pa niya season. Ano po? Pero dahil may pananampalataya siya, yun ang tinignan ng Panginoon. Kasi faith is always in the present. Kaya tinugon siya ng Panginoon. Galing po, siguro magtatanong yung iba dyan, mapapaisip sila, paano na-bypass ng faith yung season? Ano po? Kasi nga po, yung faith is always in the present. Ano po? All the promises of God in Christ Jesus are yes and amen. Available po yan in the present. At pang-apat, ito matindi. Kasi sinabi na ng Panginoon sa kanya, it is not right to take the children's bread and toss it to their dogs. At dito mag-theologize tayo ng konti. Gumamit ng simbolismo ang Panginoong Hesus dito. Ang tinutukoy niyang children, yung God's covenant people, yung Israel. At yung dogs, alam niyo po ang tawag po dyan in the context ng mga Hudyo, nung araw, ay mga hintil. Kaya masakit po na marinig ng babae yun na para lamang sa mga Israelites ang blessing at hindi pa para sa mga hintil. Pero yung babae po may revelation. Kita po ninyo? Ang sabi niya, kahit naman po yung aso, pwedeng kumain ng mga nahuhulog mula sa hapag ng kanyang Panginoon. Merong revelation yung babae na darating yung blessing sa mga Gentiles. Kita po ninyo, yung revelation na yun, doon na move ang Panginoong Hesus. Tandaan po ninyo, naintindihan niya na someday na itong babaeng ito nananampalataya, tatanggapin niya yung kanyang inheritance in Christ Jesus. Medyo malalim yung pag-aaral natin today, pero may pinupunto po ako. Unang-una para sa inyo to mga Kristiyano. At dito po mapapansin nyo, ang ating Panginoong Hesus, na-move siya nung pananampalatayang may revelation. Yun po yung isinagot ng babae. Entitled rin ako sa inheritance. Kahit asong bahay lang ako. Parang ganon. Kasi alam nyo po, sa panahon natin ngayon, maraming Christian. Pray lang ng pray, pero walang revelation ng inheritance nila in Christ Jesus. Masakit. Marami akong Kristiyanong nakikita. Puro emosyon lang. Puro drama lang. Puro iyak lang. Puro lundag-lundag lang. Kanta-kanta lang. Pero walang revelation nung kanilang inheritance in Christ Jesus. Kaya hindi nila tinatanggap yung para sa kanila. Number 2. Na-move ang Panginoong Hesus kasi yung babae, nag-reason siya according to the Word of God. Kita ninyo, pwede naman tayo mag-reason Pero according to the Word of God. At alam niyo po sa Biblia, dapat Christians should hold fast to the promises of God. Kaya kahapon, pinag-aralan natin, we should hold fast to our confession. Ganun pala, Dapat, pinanghahawakan natin yung ipinangako ng Diyos. Again, sad to say, maraming Kristiyano ngayon walang alam sa salita ng Diyos. Kung meron man, mali ang interpretasyon nila ng salita ng Diyos. Ini-interpret nila according sa theology ng tao. Nakakalungkot po yun, nababawasan yung kapangyarihan ng gospel dahil sa theology o man-made tradition.
Pangatlo, ano po, namubang Panginoong Hesus dahil sa pananampalatayang determinado. Dito, makikita nyo. Yung taong may pananampalataya, determinado yan. Apat na obstacles yung kanyang pinagdaanan. Pero hindi sumuko itong babaeng ito. Sabi ko po yesterday, faith is determined by your action. Kasi sa Christian life, we must be fully persuaded. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.